Isipin ninyo ito, madaling araw, nasa paborito kayong pwesto, tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Hawak ninyo ang mainit na kape sa isang kamay at sa kabila naman ay isang sigarilyo. Para sa marami, ito ang perpektong simula ng araw ng pangingisda, isang ritual. Ngunit, paano kung sasabihin ko sa inyo, yang ritual na iyan, yang amoy na yan, na akala ninyo ay pampakalma lang, ay ang siya mismong lihim na pumapatay sa diskarte ninyo? Sa video na ito, sasagutin natin ang tanong, ang amoy ba ng sigarilyo o pabango ang tunay na dahilan kung bakit kayo nabubukya? Manatili kayo dahil baka ang matutuklasan ninyo ngayon ang magbago ng inyong paraan ng pangingisda magpakailanman. Sang-ayon ba kayo o hindi? Simulan na natin ang debate sa comments. Bakit ba mahalaga ang paksang ito? Dahil sa loob ng maraming dekada, naging parte na ng kultura ng mangingisda ang imahe ng isang lalaking may hawak na sigarilyo habang matiyagang naghihintay ng huli. Nakasanayan na natin. Ito na ang ginagawa ng mga tatay at lolo natin. Sila naman ay nakakahuli. Kaya naman, marami sa atin ang naniniwala na wala itong epekto. Isa lamang itong alamat o fishing myth na gawa-gawa lang. Ang paniniwalang ito ay malalim na nakaugat sa ating mga karanasan at tradisyon, kaya mahirap itong baguhin. Ngunit sa mundo ngayon, kung saan mas kakaunti na ang isda at mas mataas ang kompetisyon, bawat maliit na detalye, bawat posibleng bentahe, ay kailangang suriin. Panahon na para tanungin, ang nakasanayan ba ay laging tama? Unang senaryo, ang klasikong umaga ng isang mangingisda. Isipin ninyo ang eksena. Dahan-dahang sumisikat ang araw, kulay kahel ang kalangitan. Ang tanging naririnig ninyo ay ang huni ng mga ibon at ang marahang alon. May dala kayong termos ng mainit na kape. Ang amoy ng lupa at ng tubig ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Pagkatapos, bubunot kayo ng isang stick ng sigarilyo. Sisindihan ito at hihit-hit. Ang usok ay humahalo sa hamog ng umaga. Para sa inyo, kumpleto na ang karanasan. Ang amoy ng tabako ay naging kasing pamilyar na ng amoy ng inyong pain. Ngunit dito, nagsisimula ang hindi natin nakikitang problema. Ang usok na iyon, ang bawat paghawak ninyo sa sigarilyo, ay nagiiwan ng isang kemikal na bakas na maaaring maging hudyat ng panganib sa mundong nasa ilalim ng tubig. Hindi natin ito napapansin dahil para sa atin, ito ay normal. Ngunit para sa isda, ito ay isang banyagang amoy na sumisira sa natural na balanse ng kanilang kapaligiran. Isang senyales na mayroong mali at dapat iwasan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang salarin, ang pabango o anumang matapang na amoy mula sa personal na gamit. Marahil ay galing kayo sa trabaho at dumiretso na sa pangingisda o sadyang nasanay lang kayo na laging mabango. Naka-spray kayo ng cologne, gumamit ng mabangong sabon, o naglagay ng scented lotion. Ang mga amoy na ito, nakaaya-aya sa ating pang-amoy, ay isang malaking dagok sa pangingisda. Ang mga pabango ay gawa sa daan-daang sintetikong kemikal na idinisenyo para kumapit at magtagal. Ang mga ito ay hindi natural sa anumang anyong tubig. Isipin ninyo na kayo ay naglalakad sa gubat at bigla kayong nakaamoy ng bleach. Hindi ba't mag-iingat kayo at iisipin na mayroong hindi tama? Ganoon din ang reaksyon ng isda. Ang amoy ng lavender, sandalwood o anumang fruity scent ay isang malakas na signal sa kanila na ito ay hindi pagkain at ito ay hindi ligtas. Ang bawat paghawak ninyo sa inyong pamansing, sa inyong pain, ay parang paglalagay ng isang malaking warning sign para sa mga isda. Para mas maintindihan natin, kailangan nating alamin ang siyensya sa likod ng pang-amoy ng isda. Ang mga isda ay mayroong tinatawag na
olfactory system o sistema ng pang-amoy na sobrang sensitibo. Mayroon silang mga butas malapit sa kanilang bibig na tinatawag na naris kung saan pumapasok ang tubig. Sa loob nito, may mga olfactory rosettes na kayang i-detect ang mga chemical na natunaw sa tubig kahit sa napakaliit na konsentrasyon. Minsan, parts per billion pa nga. Ito ay katumbas ng pag-detect ng isang kutsaritang asukal sa isang Olympic-sized swimming pool. Ang kanilang pang-amoy ay libu-libong beses na mas matalas kaysa sa atin. Ginagamit nila ito hindi lang para maghanap ng pagkain, kundi para din iwasan ang mga maninila, hanapin ang kanilang kapares, at mag-navigate sa kanilang teritoryo. Ang kanilang buong mundo ay umiikot sa mga chemical signals na ito. Kaya't anumang amoy na hindi pamilyar ay agad nilang napapansin at tinuturing na banta. Ano ba ang itinuturing na panganib ng isang isda? Ang kanilang survival instincts ay nakatutok sa pagdetect ng mga amoy na nagpapahiwatig ng peligro. Halimbawa, ang amoy ng isang mas malaking isda or predator. O kaya naman, ang isang kemikal na inilalabas ng isang sugatang isda na tinatawag na Schreckstoff or fear substance sa Aleman. Kapag naamoy ito ng ibang isda, agad silang nagtatakbuhan. Sa parehong paraan, ang anumang amoy na hindi natural o hindi pamilyar sa kanilang kapaligiran ay nagtitrigger ng parehong alarm response. Ang mga chemical mula sa sigarilyo, pabango, gasolina o kahit sabon ay mga amoy na wala sa kanilang scent library. Hindi nila ito naiintindihan, kaya ang default reaction nila ay pag-iwas. Ito ay isang mekanismo ng depensa. Mas mabuti ng mag-ingat at lumayo kaysa subukan at mapahamak eh. Kaya kapag ang pain ninyo ay may bahid ng ganitong amoy, para na rin ninyong sinasabi sa isda na huwag kang lalapit, delikado dito. Balikan natin ang sigarilyo at himayin natin kung ano talaga ang laman nito. Hindi lang ito pinatuyong dahon ng tabako. Ang isang stick ng sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 kemikal kapag sinindihan. Oo, 7,000. Kasama na dyan ang nikotina na isang kilalang insecticide o pamatay peste. Mayroon ding tar, arsenic, formaldehyde at carbon monoxide. Ang mga chemical na ito ay hindi lang basta masamang amoy. Ang mga ito ay lason. Ang nikotina, halimbawa, ay napakasulubli sa tubig. Ibig sabihin, madali itong kumakalat at nanunuot. Kapag ang mga daliri ninyo ay may residue ng mga kemikal na ito at hinawakan ninyo ang inyong bulate o hipon, para na ninyong nilagyan ng lason ng inyong pain. Ang isda na may sobrang talas na pang-amoy ay kayang i-detect ang mga nakalalasong kemikal na ito kahit sa napakaliit na dami. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na hudyat ng kamatayan, hindi ng pagkain. Pag-usapan natin ang transfer mechanism o ang paraan ng paglipat ng amoy. Kapag humawak kayo ng sigarilyo, ang tar at nikotina na malagkit at madulas ay kumakapit ng husto sa inyong balat. Hindi ito basta-basta natatanggal sa simpleng pagpaglang ng kamay. Pagkatapos, kukuha kayo ng pain. Hahawakan ninyo ang bulate, ipapasok sa kawil. Sa prosesong iyon, ang lahat ng kemikal na nasa daliri ninyo ay nailipat na sa pain. Ang bulate, na dapat sana ay naglalabas ng natural na amoy na kaakit-akit sa isda, ay nabalutan na ngayon ng isang invisible na layer ng lason. O kaya naman, hinawakan ninyo ang inyong artipisyal na pain o lure. Ang amoy ay kakapit sa plastic o metal. Kapag inihagis ninyo ito sa tubig, hindi lang ang anyo at galaw ng pain ang ipinapakita ninyo sa isda, kundi pati na rin ang isang scent trail o bakas ng amoy na sumisigaw ng panganib. Iwasan ako. Ito ang hindi nakikitang sabotahe na ginagawa natin sa ating sariling diskarte.
Ganito rin ang prinsipyo pagdating sa pabango at mga mabangong sabon. Parehong-pareho lang ang nangyayari, iba lang ang uri ng kemikal. Ang mga pabango ay sadyang ginawa para maging volatile, madaling mag-evaporate para maamoy natin, at persistent para magtagal sa balat. Ang mga katangiang ito ang siya ring dahilan kung bakit napakadali nitong mailipat sa ating mga gamit sa pangingisda. Ang bawat pag-ayos ninyo ng tansi, pagpalit ng kawil, o pagkabit ng pain ay isang pagkakataon para malagyan ng amoy ang inyong buong setup. Ang mga amoy na ito ay kadalasang oil-based, kaya hindi ito basta-basta natatanggal ng tubig. Sa halip, kapag ang inyong pain or tansi ay lumubog sa tubig, dahan-dahan itong naglalabas ng amoy na parang isang scent dispenser na nagkakalat ng babala sa buong lugar. Imbis na maakit ang isda, na itataboy ninyo sila palayo sa inyong pwesto. Subukan nating ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng isda. Isipin ninyo na kayo ay isang isda. Lumalangoy kayo, naghahanap ng makakain. Ang inyong buong atensyon ay nakatuon sa paghahanap ng mga natural na amoy. Amoy ng bulate, maliliit na hipon, o iba pang isda. Bigla, may naamoy kayong kakaiba. Isang amoy na parang bulate, pero may kasamang matapang at hindi pamilyar na kemikal. Ito ay parang naamoy ninyo ang paborito ninyong sinigang, pero may halong amoy ng gasolina. Kakainin ninyo ba? Siyempre hindi. Ang unang reaksyon ninyo ay pagtataka, tapos pag-iingat, at sa huli ay paglayo. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa ilalim ng tubig. Nakikita ng isda ang pain, naaamoy nito ang natural na scent, pero paglapit niya, sasalubungin siya ng nakasusulasok na amoy ng nikotina or pabango. Ang resulta, isang mabilis na pag-iwas. Sayang ang lahat ng pagod at paghahanda kung sa huli, ang sarili ninyong amoy ang magiging hadlang. Dito ngayon, papasok ang pinakamalaking kontra-argumento. Pero nakakahuli pa rin ako kahit naninigarilyo ako. Totoo po yan. Walang duda na may mga pagkakataong kahit naninigarilyo or mabango ay may kumakagat pa rin sa pain. Ngunit may ilang bagay tayong kailangang isaalang-alang. Una, baka ang nahuli ninyo ay ang pinakagutom or pinakaagresibong isda sa lugar na iyon. Yung isdang handang isugal ang lahat para makakain. Ang tanong ay, paano naman yung 10 pang isda na kasama niya na mas maingat? Sila yung mga naitaboy ng amoy. Pangalawa, hindi natin alam kung gaano karami pa sana ang nahuli natin kung naging scent-free tayo. Baka sa halip na 2, 10 sana ang nakuha natin. Ang pangingisda ay isang laro ng porsyento. Ang pag-aalis ng negatibong amoy ay hindi garantiya na makakahuli ka, pero ito ay isang malaking hakbang para pataasin ang iyong tsansa. Para mas palalimin pa ang usapan tungkol sa kontra-argumento, isipin natin ang iba't ibang kondisyon. Malaki ang papel na ginagampanan ng kapaligiran. Kung kayo ay nangingisda sa isang malakas na agos ng ilog, ang amoy ay mas mabilis, nakakalat at mawawala. Ang epekto nito ay maaaring hindi gaanong kalaki. Ngunit kung kayo ay nasa isang lawa or fish pond kung saan hindi gumagalaw ang tubig, ang amoy mula sa inyong mga kamay ay mananatili sa paligid ng inyong pain na parang isang nakalalasong ulap. Isa pa, iba't ibang isda, iba't ibang antas ng pagiging sensitibo. Ang mga isda tulad ng hito na umaasa ng husto sa pang-amoy para maghanap ng pagkain sa maputik na tubig ay maaaring mas sensitibo sa mga banyagang amoy. Samantalang ang ibang isda na mas visual hunters ay maaaring hindi gaanong maapektuhan. Ngunit para sa mga premyadong isda na kilala sa pagiging matalino at maingat tulad ng bass o tilapia, ang anumang maliit na pagkakamali kasama na ang amoy ay maaaring maging dahilan ng kabiguan.
Isa pang kailangang buwagin ay ang Lolo's Method Myth o ang paniniwala na kung epektibo ito sa mga nakatatanda noon, epektibo pa rin ito ngayon. Totoo, ang mga lolo natin ay malalakas manigarilyo habang nangingisda at marami silang nahuhuli. Pero kailangan nating tandaan na ibang-iba ang panahon noon. Una, mas malinis ang mga anyong tubig. Pangalawa, mas kaunti ang mangingisda, kaya mas mababa ang fishing pressure. Ang mga isda noon ay hindi pa edukado o sanay sa mga pain at taktika ng tao. Mas marami sila at mas agresibo. Ngayon, ang mga isda sa maraming lugar ay mas maingat na. Sanay na silang makakita ng iba't ibang uri ng pain at tansi. Ang populasyon nila ay mas bumaba. Kaya naman, ang mga diskarteng gumagana 50 taon na ang nakalipas ay hindi na garantisadong epektibo ngayon. Kailangan nating mag-adapt at gamitin ang lahat ng kaalaman kasama na ang siyensya ng amoy para manatiling matagumpay. Isipin din natin ang epekto nito sa ating sikolohiya bilang mangingisda. Kapag 1 oras na kayong naghihintay at walang kumakagat, ano ang una ninyong iniisip? Mali yata ang pwesto ko. Ayaw yata nila ng pain ko. Baka kailangan kong palitan ang kulay ng lure ko. Papalitan ninyo ang lahat. Lilipat ng pwesto, magpapalit ng pain, babaguhin ang teknik. Pero ni minsan, hindi sumagi sa isip ninyo na baka ang problema ay ang sigarilyong kasisindi ninyo lang. Ito ay isang invisible variable o isang salik na hindi nakikita at madalas na hindi isinasaalang-alang. Dahil dito, nag-aaksaya tayo ng oras at lakas sa pagbabago ng mga bagay na tama naman pala habang ang tunay na problema, ang amoy, ay patuloy nating binabaliwala. Ang pagiging mulat sa epekto ng amoy ay nagbibigay sa atin ng isa pang bagay na maaaring i-troubleshoot na nagreresulta sa mas matalinong pagdedesisyon sa pangingisda. Para hindi na tayo magtalo, mayroon akong isang simpleng eksperimento na kahit sino sa inyo ay pwedeng subukan. Sa susunod ninyong pangingisda, maglaan kayo ng oras para dito. Sa unang 2 oras, gawin ninyong misyon ang maging ganap na scent-free o walang amoy. Bago kayo umalis ng bahay, maligo gamit ang sabon na walang pabango. Huwag mag-spray ng cologne. Pagdating sa pwesto, hugasan ang inyong mga kamay gamit ang tubig at putik mula mismo sa lugar na iyon para ma-neutralize ang anumang natitirang amoy. Huwag manigarilyo. Huwag kumain ng anumang matapang ang amoy. Mangisda kayo gaya ng dati. Itala ninyo sa inyong isipan kung gaano karaming kagat o huli ang nakuha ninyo sa loob ng 2 oras na iyon. Maging mapanuri. Obserbahan ninyo ang reaksyon ng mga isda. Ito ang inyong magiging control group or basehan. Ipagpatuloy natin ang eksperimento. Pagkatapos ng 2 oras na pagiging scent-free, oras na para ipakilala ang variable, sindihan ninyo ang inyong sigarilyo. Hawakan ito gaya ng dati. Pagkatapos manigarilyo, huwag maghugas ng kamay. Kumuha kayo ng bagong pine, kabit sa kawil, gamit ang parehong kamay na humawak ng sigarilyo. O kung gumagamit kayo ng pabango, mag-spray ng kaunti sa inyong pulso at hayaang madikitan nito ang inyong mga gamit. Manatili sa parehong pwesto at gamitin ang parehong pain at teknik. Ngayon, mangisda kayo para sa susunod na 2 oras. May pagbabago ba? Bigla bang humina ang kagat o wala namang pinagbago? Ang simpleng eksperimentong ito, bagamat hindi perpektong siyentipiko, ay maaaring magbigay sa inyo ng personal na ebidensya. Ang sarili ninyong karanasan ang magiging pinakamahusay na guro. Baka magulat kayo sa resulta. Kung ang mga masasamang amoy ay nagtataboy ng isda, mayroon bang mga amoy na nakakaakit sa kanila? Siyempre mayroon. Ito ang mga tinatawag na fish attractants.
Ang mga ito ay gumagana sa dalawang paraan. Una, tinatakpan o minamaskara nila ang amoy ng tao at iba pang kemikal. Pangalawa, ginagaya nila ang amoy ng natural na pagkain ng isda. Ang ilan sa mga pinakaepektibong natural na amoy ay bawang, anis, at langis ng isda. Ang bawang ay may malakas na amoy na sulfur na kayang takpan ang ibang amoy at curious ang mga isda dito. Ang anis naman ay may amoy na parang likuris na matagal nang ginagamit ng mga mangingisda. Ang langis ng isda, syempre, ay direktang ginagaya ang amoy ng kanilang kinakain. Ang paggamit ng mga natural na attractants na ito, kasabay ng pag-iwas sa mga negatibong amoy, ay isang napakabisang kombinasyon para maparami ang inyong huli. Ito ay pag-unawa sa kung ano ang gusto at ayaw ng isda. Kaya ano ang pinakasimple, pinakamura, at pinakaepektibong solusyon sa problemang ito? Ito ay isang bagay na libre at laging available, ang paghuhugas ng kamay. Ito ang pundasyon ng scent control sa pangingisda. Bago kayo magsimula at pagkatapos ng bawat pagkakataon na manigarilyo kayo, kumain, maglagay ng sunscreen, o humawak ng anumang bagay na may amoy, ugaliing maghugas ng kamay. Kung wala kayong dalang scent-free na sabon, may mas magandang alternatibo. Ang putik o buhangin mula mismo sa pampang. Kumuha ng dakot nito, lagyan ng kaunting tubig, at ikuskus ng mabuti sa inyong mga kamay na parang naghuhugas gamit ang sabon. Ito ay hindi lamang nag-aalis ng mga banyagang amoy, kundi pinapalitan din nito ang amoy ng inyong kamay ng amoy ng kanilang natural na kapaligiran. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi kayo ng ecosystem, hindi isang mananakop na may dalang kakaibang amoy. Mahalagang tandaan na ang problema ay hindi limitado sa sigarilyo at pabango lamang. Kailangan nating maging mas malawak ang pag-iisip. Isipin ninyo ang buong proseso mula pag-alis ng bahay. Nagpagasolina ba kayo ng sasakyan or bangka? Ang amoy ng gasolina ay isa sa mga pinakaayaw ng isda. Kumain ba kayo ng longganisa o pritong pagkain para sa almusal? Ang mantika at spices ay kumakapit sa kamay. Naglagay ba kayo ng insect repellent para iwas lamok or sunscreen para iwas sunog? Lahat ng ito ay may matatapang na chemical na may potensyal na ilipat sa inyong pain at gamit. Ang pagiging isang epektibong mangingisda ay nangangailangan ng situational awareness. Hindi lang sa kung nasaan ang isda, kundi pati na rin sa kung ano ang mga posibleng kontaminant na dala natin na maaaring sumira sa ating diskarte. Ang atensyon sa detalye ang naghihiwalay sa mga nagkakataon lang at sa mga tunay na dalubhasa. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang maikling kwento. May kilala akong isang profesional na fishing guide sa isang sikat na fishing destination. Siya ay isang chain smoker. Hindi niya kayang itigil ang paninigarilyo. Ngunit mayroon siyang isang bakal na patakaran sa kanyang bangka. Bawal manigarilyo habang nasa tubig. Ang ginagawa niya, bago sumakay ang kanyang mga kliyente, maninigarilyo siya sa pampang malayo sa kanyang mga gamit. Pagkatapos, maghuhugas siya ng kamay gamit ang isang espesyal na scent eliminating soap. Hindi niya hahawakan ang anumang pamansing, pain, or gamit ng kanyang kliyente kung hindi niya nagagawa ang ritual na ito. Para sa kanya, ang pangingisda ang kanyang kabuhayan. Alam niya na ang bawat maliit na detalye ay mahalaga para masigurong magiging matagumpay ang araw at masisiyahan ang kanyang mga kliyente. Ang kanyang disiplina ay isang patunay na kahit ang mga pinakanakasanayan na ay maaaring kontrolin kung ang kapalit ay mas magandang resulta. Isipin natin ang cumulative effect
o ang kabuuang epekto? Baka isang stick ng sigarilyo ay hindi pagaanong makakasira sa iyong araw. Baka isang dampi lang ng kamay na may lotion ay hindi pa mapapansin. Ngunit, paano kung sa loob ng 6 na oras na pangingisda ay nakaubos ka ng 10 stick ng sigarilyo? Bawat isa ay nagiiwan ng residue. Paano kung ilang beses kang nag-apply ng sunscreen? Ang amoy ay namumuo sa iyong mga kamay, sa iyong damit, sa upuan ng bangka, sa handle ng iyong pamansing. Dahan-dahan, ang buong lugar mo ay nagiging contaminated ng mga amoy na hindi natural sa lugar na iyon. Hindi na ito isang maliit na problema. Ito ay nagiging isang malaking scent field na nagtataboy sa mga isda. Ang pangingisda ay hindi tungkol sa isang malaking swerte, kundi sa kabuuan ng maraming maliliit at tamang desisyon. Ang bawat pag-iwas sa negatibong amoy ay isang maliit na panalo na nagpapatong-patong para sa isang malaking tagumpay. Kaya, ano ang ating huling hatol? Ang amoy ba ng sigarilyo o pabango ang nag-iisang dahilan kung bakit kayo nabubukya? Malamang ay hindi. Maraming iba pang salik. Panahon, lokasyon, tamang pain, teknik, at swerte. Ngunit, ang amoy ba ay isang malaki at madalas na nakakalimutang salik na aktibong kumakalaban sa inyo at nagpapababa ng inyong tsansa? Ang sagot ay isang malaking oo. Ito ay isang balakid na kayo mismo ang naglalagay sa inyong daan. Ang maganda dito ay ito rin ang isa sa mga pinakamadaling problema na solusyonan. Hindi mo kailangang bumili ng bagong pamansing o matutunan ang isang komplikadong teknik. Ang kailangan lang ay kaunting kamalayan, disiplina at pagbabago ng ilang maliliit na gawi. Ang pag-alis sa mga banyagang amoy na ito ay marahil ang pinakamadaling paraan para agad na mapabuti ang inyong resulta sa pangingisda. Ito ay isang libreng upgrade sa inyong skills. Bilang pagbubuod, napag-usapan natin ang malalim na epekto ng mga amoy tulad ng sigarilyo at pabango sa ating pangingisda. Nalaman natin na ang mga isda ay may sobrang sensitibong pang-amoy at anumang hindi natural na amoy ay itinuturing nilang panganib. Ang pinakamalaking plot twist o revelasyon dito ay ito. Ang mga bagay na akala natin ay bahagi ng ating pamparelax na ritual sa pangingisda tulad ng pagyoyosi o pagkakape ay maaaring ang siya mismong sumasabotahe sa ating tagumpay. Ito ay isang pagbabago sa pananaw. Hindi na natin tinitingnan ang pangingisda sa kung ano lang ang nakikita natin, kundi pati na rin sa mundong hindi nakikita ng amoy at kemikal. Ang pagiging mulat dito ay maaaring maging game changer sa inyong diskarte. Maraming salamat sa inyong panunood at pag-abot sa dulo ng video na ito. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang tips. At para sa huling tanong na magsisimula ng magandang usapan, ano ang pinakakakaibang amoy o attractant na nasubukan na ninyo na sa tingin ninyo ay epektibo? I-share ang inyong kwento sa comment section sa ibaba.